Napakalungkot po ng mga balita dahil ngayon lang po napapabalita ang mga insidente ng patayan sa loob ng ating mga eskwelahan at ito po ay sa mga mababang mga paaralan. Itong ikalabing-dalawa lang po ng buwan nito, 3 pong patay, 5 sugatan dahil sa barila na nangyari dyan po sa Leyte. Ang napaulat po ay nagsimula ang putukan sa loob ng classroom at yung mga naging biktima, yung 3 napatay at nasugatan, ay nabaril at napatay habang sila ay tumatakbo palabas ng classroom. Bago po dyan, nung 19 of June, nagkaroon po tayo ng saksakan no, na sa isang grade 11 na paaralan. No? At bago po dyan, nung ika-6 ng Hunyo, 7 po ang sugatan no, dahil nga po sa pananaksak din ng kanilang mga classmates. Ano ba hong nangyayari na sa ating mga eskwelahan? Bakit nung panahon naman ni Tatay Digong, wala tayong nabalita ang ganitong mga pangyayari na patayan sa loob ng ating mga classrooms? May mga nagsasabi na dapat sisihin ay yung Pangilinan Law na itinaas ang minimum age of criminal responsibility sa 15. Well, sa totoo lang po, ayaw kong pumasok sa debating yan. Bakit? Kasi hayaan na natin ang siyensya ang magsabi. Ang mga nagsasabi po na dapat ipababa pa ang age of criminal responsibility para nga maiwasan itong mga patayan sa loob ng classrooms. Pero mangyayari lang po yan kung totoo na yung pagpapataw ng parusa ang siyang nagdahilan para mawala ang mga krimen, para mabawasan ang mga krimen. Sa katunayan po, maraming pag-aaral na nagpapakita na hindi po yung parusa ang nagiging deterrent para sa krimen, kung hindi yung pagpaparusa. Hindi yung parusa, kung hindi yung pagpapatupad ng batas ang siyang nagbabalik ng takot sa puso at isipan ng mga kriminal. At siyempre, kapag sinasabi na ang kriminalidad ay ginagawa ng mga kabataan, marami nagsasabi na talaga naman pong ang utak ng bata ay parang sponge. At habang sila ay hindi pa talagang age of maturity, adulthood, 18, yung utak hindi pa fully developed. Dahilan kung bakit hindi dapat sila parusahan kung sila gumawa ng krimen ng sila parang bata pa, kasi po pwede pa magbago talaga ang utak. At ang sinasabi naman ng mga kalaban doon sa pagbaba ng age of criminal responsibility, paanong mabubuhay ng matuwid na buhay ang mga bata kung batang-bata pa rin, kukulong mo na kasama ang mga hardened criminals. Ibig sabihin yan, imbis na magkaroon ng rehabilitation o magkaroon ng pagtutuwid na buhay, lalong mapapasama ang buhay ng mga kabataan kung ihahalo mo sa mga ordinaryong mga kriminal. Tama naman din po yung argumentong yan. Pero kung ayaw ko po pumasok sa debating yan dahil marami naman pong bansa na mababa ang age of criminal responsibility at magugulat kayo. Ito yung mga bansa nandito sa Europa. Dito sa Austria, kung nasaan ako, ang minimum age of criminal liability po ay 14. Ganyan din po sa Germany, 14. Sa Italy, 14. Sa Espanya, 14. Sa Netherlands, yung pinanggalingan ko at kung nasaan si Tatay Digong, 12 po. Sa Ireland, 12. Sa Portugal, 16. Sa Sweden, 15. Sa Finland, 15. Sa Denmark, 15. Sa United Kingdom, naku, nag-aral din po ako dyan. Maniwala kayo't hindi. Ang age of criminal responsibility ay 10. Sa Scotland, 12. Sa Switzerland, 10. Sa France, 13. At dito naman po sa Asia, well, yung ating mga karating bansa po, no? Japan is 14, mas mababa, no? Sa China, 16 po, mas mataas sila. At sa India, 18. So mapapakita po natin na ang mga bansa ay nagkakaiba kung ano yung minimum age of criminal responsibility, pero yung mga bansa na talagang they take pride na pinangangalagaan nila ang karapatang pantao, makikita natin mas mababa yung age of criminal responsibility. Pero sa akin, hindi po yan ang susi Hindi yung pagbababa ng age of criminal responsibility. Mas naniniwala po ako na mas malaki ang tsansa na magbagong buhay ang mga bata na gumagawa ng krimen kung hindi sila ihahalo sa mga hardened criminals. No? Pero ang importante dyan ay yung pagpapatupad ng batas. Ibig sabihin, isa sa dahilan kung bakit wala tayong ganitong mga balita na narinig ng panahon ni Tatay Digong, kasi si Tatay Digong pinatupad ang batas. Talagang sinabihan niya mga pulis, gawin niyo mga trabaho ninyo. Dahil pag ginawa ninyo ang trabaho ninyo, sagot ko kayo. Hanggang sa punto na nakakulong siya ngayon dahil sa mga gawain ng ilang mga pulis na sa tingin naman niya
ay sang-ayon sa batas. At yan po nga ay tungkol doon sa gera laban sa pinagbabawal na droga. Naniniwala si Tatay Digong na gumamit siya ng kamay na bakal dahil kinakailangan ipatupad ang ating mga batas laban sa mga nagbebenta ng pinagbabawal na droga. Dahil alam niya itong lantaran na pangangalakal sa droga ay dahilan para magkaroon ng sira-sirang pamilya, masira mga buhay ng mga kabataan. Kaya talagang ginamit niya ang puwersa ng batas para supilin yung banta ng kriminalidad na nagsisimula sa pangangalakal ng pinagbabawal na droga. Hindi lang naman po yan ang pinatupad ni Tatay Digong. Pati yung mga batas laban sa korupsyon ay talagang pinatupad po niya. At yan po ang dahilan kung bakit napakadami mga malalapit sa kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga tumulong sa kanyang kampanya, ang naunang mga sinisante ni Tatay Digong sa kanilang mga matataas na mga pwesto. Dahil ang motto ni Tatay Digong, just a whiff of corruption ay sapat na para masibak ang mga nachichismis man lang ng mga kurakot dahil ayaw niya na may chismis lang, may chismis na ng mga kalokohan sa posisyon. So sa akin po, wag natin pag-usapan kung ano yung pinakamababang age of criminal responsibility dahil iba-iba po talaga ang mga nakalagay sa batas sa iba't ibang bansa sa daigdig. At pati nga po yung mga bansa na they take pride in upholding human rights, mas mababa pa ang age of criminal responsibility. Can you believe it? Sa United Kingdom, 10 years old, meron na silang criminal responsibility. Ang importante sa akin, yung pagpapatupad ng batas. Bakit nangyayari ang mga putukan ngayon sa atin sa mga eskwelahan? Kasi nakikita nila na kung ang presidente ang mastermind ng flood control scam, pangungurakot, ang presidente mismo ang numero 1 kriminal. Bakit sila susunod sa batas? Kung ang presidente mismo ay lumalabag sa batas sa pagiging mastermind ng flood control scam. Bakit ang mga bata ay susunod sa batas nakikita nila sumisinghot ng cocaine ng presidente? Kung ang unang-unang nagpapatupad ng batas ang presidente ay siyang lalabag doon sa batas natin na nagpabawal ng pangangalakal at paggamit at pinagbabawal ng droga, lalong-lalo na yung droga ng mga mayayaman, cocaine, bakit sila susunod? Kaya po nangyayari ngayon ang putukan sa ating mga eskwelahan na hindi nangyari sa panahon ni Tatay Digong dahil po ang mga kabataan, ang leksyon na nakikita sa pagkatao ng presidente, okay lang maging kriminal dahil ang presidente natin gumagamit ng pinagbabawal na droga, nangungurakot. Kaya ngayon ang mga kabataan hindi na rin sumusunod sa mga batas. Kinakailangan po talaga para maiwasan itong putukan sa ating mga classrooms, ibalik natin ang tama at mali sa pag-iisip ng lahat, lalong-lalo na ng mga kabataan. At habang tayo po ay nagkakaroon ng isang presidente na wala sa tamang pag-iisip at nagiging mastermind ng pinakamalawak na korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas, huwag po nating asahan na kahit sinong Pilipino ay susunod sa batas. Ang solusyon po dyan, ipatupad ang batas, tanggalin ang mga presidente na sumisinghot ng pinagbabawal ng droga at nangungurakot, ibalik ang takot sa batas at ibalik ang takot sa puso at isipan ng mga kriminal. Hindi po parusa ang solusyon. Ang solusyon po, pagpapatupad ng batas na hindi po mangyayari kung ang presidente mismo ang siyang lumalabag ng batas. Ang tanong, mga Pilipino, hanggang kailan kayo mananahimik? Hanggang kailan nyo titiisin ang presidente na adik at korap? Hanggang kailan kayo mananahimik at manunood lamang habang masira na ang buong lipunan natin dahil unti-unti nang nawawasak ang ating mga institusyon? Sa aking Facebook ko, ilinagay ko po na hindi lang Senado ang institusyon na nasira na ni Marcos dahil sa kanyang pagkokontrol sa liderato ng mataas na kapulungan. At syempre, matagal na niyang hawak ang mababang kapulungan. Pati pala hudikatura, tinatakot na. Nandyan yung mga nagsimula ng kampanya na para bagang tinatakot si Marvic Leonen na pwede siyang ma-impeach gaya na nangyari kay Melo Sereno dahil hindi siya nag-submit ng kanyang mga Statement of Asset and Liabilities and Network yung siya ay kasama kong magturo sa UP. Diba? Bakit ngayon lang lumabas yan? Napakatagal na ni Marvic Leonen sa hudikatura. Lumabas lang po yung ganyang banta kasi nga po sa mga desisyon
ni Marvic Leonen na pinagbigyan yung petisyon ng VP Sara na ibasura yung naunang impeachment complaint. At ngayon po, nandyan po yung pagbabanta na tatanggalin si Marvic Leonen dahil po sa kanyang mga opinion dyan sa unprogrammed funds na hindi niya maintindihan kung bakit napakadaming unprogrammed funds, samantalang ang program funds po, yan po ang pinagmumulan ng mga insertions na pinanggagalingan ng korupsyon. Kaya nga po, pag lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, lalo pong lalakas yung aking konklusyon na ang presidente talaga ang mastermind ng lahat ng korupsyon sa ating lipunan. At ngayon, ang balita ko, may isa pang justice na pinupuruhan na talaga naman pong nais niya talagang magdesisyon ng tama, pero tinatakot siya dahil meron pala siyang pangalawang pamilya. Alam niyo naman, nung kabataan nila, hindi naman maiwasan siguro yan, no? Talagang nangyayari yan, miski ayaw mangyari, at yan ang dinadahilan ng sinasabing tatanggalin ka namin kapag ikaw ay hindi bumoto pabor sa administrasyon. Ganyan po nangyayari. Tingnan yung ginawa sa mga senador. Pag hindi kayo sumuporta sa nais na maging leader ng Senado ng Malacanang, kakasuhan kayo ng non-bailable. Yun nga po, dalawa sa kanila, tumalikod na sa kanilang paninindigan, kumampi na sa Malacanang. Ang tanong, pagkakatiwalaan niyo bang Malacanang na hindi kayo kakasuhan? Baka maya-maya, bumoto na kayo sa kandidato nila para maging Senate President, kalaboso pa rin ang labas sa inyong dalawa. Di ba? Cheese Escudero and Joel Villanueva, we will find out soon kung baka naman baliwala yung pagiging hudas ninyo sa inyong mga kasama sa dating mayorya. So ang tanong, hanggang kailan kayo mananahimik habang nawawasak ang mga institusyon sa ating demokrasya? Wasak na ang Senado. Pinagkakatiwalaan natin dati na ang mga senador ay maninindigan laban sa mapagmalabis ng presidente. Yan po ang kasaysayan ng ating Senado. Hindi na po nangyayari yan dahil hawak na sa leeg ng Malacanang ang Senado. Ang House, dati na po yan. At inuunti-unti na rin po ngayon ng ating mga maestrado. At ang problema sa ating mga maestrado, sila po yung mga walang mandato. Kaya nga po alam nila na talagang kuidaw sila pag nagbanggaan ang korte at ang mga opisyalis na may mandato. Pero siyempre, kaya naman ang pinanggagalingan ng lakas ng loob ng ating mga hudikatura ay dahil ang kanilang katungkulan ay para itaguyod ang pinakamataas na batas sa ating lipunan at yan po ang ating saligang batas, ang ating konstitusyon. Ang tanong, mga Pilipino, mananahimik pa ba kayo hanggang dumami na at maging lantaran na rin ang patayan, ang saksakan, ang barilan sa loob ng ating mga classroom dahil wala nang naniniwala na napapatupad ang batas sa ating lipunan? Hanggang kailan kayo mananahimik habang ang mga Pilipino nalulunod sa tubig baha, habang ang presidente at ang lahat ng ating mga congressman at mga senatong ay nagpapasasa sa flood control funds? Hanggang kailan kayo mananahimik na ngayon ang lipunan natin nakakatakot na muli dahil napakadami na nagtutulak ng mga droga at dahil dyan napakarami ng mga sabog na gumagala-gala sa ating komunidad kasama na ang ating presidente? Hanggang kailan kayo mananahimik? Kung mawawala na ba sa mukha ng daigdig nito ang Republika ng Pilipinas dahil babalik tayo sa dark ages na magkakaroon ng rule of the jungle?